Parañaque, mahal po. Mag-start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin. Teka muna. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Pulong po, tinawag na Chihuahua, itong sa Teriela. Auntie Claire, bumanat na din kay Martires. At iba pang mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, kahapon yung ituloy natin to, no? Yung mga sinabi po ni Martires, sagot niya kay Boying, tira sa kanya ni Boying. Bukod po sa sinabi ni Martires na si Boying po ay hindi naman daw siya mahilig magpa-presscon, hindi katulad ng bagong talaga na ombudsman ngayon na mayat-maya ang presscon. Ito naman po, may karugtong pa pala yun, hindi natin na talakay. Ito po ang sinabi pa ni Martires. So bakit hindi alam ni Boying Remulla ito? Strike 2 today. First, he did not know na dismiss na pala. Yan po yung dismiss na yung kaso ni Villanueva. Second, he accused that it was made like a secret. Kung ano-ano ang pinagsasabi at bintang niya without checking first. How irresponsible. Ganito ba talaga ang Office of the Ombudsman is being led by a former politician and former Justice Secretary who agreed na sometimes it's okay to bend the law. Iyan po ang katanungan ni dating Ombudsman Samuel Martires. Tama nga naman, Boying, hindi ba? Ikaw ang bagong ombudsman, bakit hindi mo inalam muna bago ka nag-press conference? O bago ka bago mo talakayin sa interview yung tungkol sa kaso ni Villanueva, dapat sinigurado mo muna. Ikaw na nga ang nagkamali, no? Tapos sinisi mo pa si Martires na tila ang bintang niya kay Martires, 'di ba? Lihim. Secret. Okay. Kaya yan po ang mahihita daw natin kung ang ombudsman ay isang politiko at ay dating politiko at naniniwala na sometimes we have to bend the law. Bakit hindi mo kasi inalam muna, Boying? Ito naman po, matapos po kay Martires, dito naman tayo kay Dennis Trillo. Iyan. Uy, Lulu, thank you very much, Lulu, sa $2 na pangkape. Ayon po kay Dennis Trillo, dan na po magbayad ng tax nung isang araw. Pwede nyo nang nakawin ulit. Grabe. Ang tsakit naman yan, no? Ang tsakit naman yan. Dennis Trillo ng binanatan mo. Dan na po magbayad ng malaking tax. Pwede nyo nang nakawin ulit. Yan po ang pakiramdam ng mga artista ngayon na kinukunan nyo sila ng malaking tax para nakawin lang. Maraming salamat. Maraming salamat kay Dennis Trillo. Kahit pa paano nakakabawi tayo dito sa mga na to. Nakapress ba ako? Bakit kaya madalas na ako napipress? Ayaw na yata sa akin itong tukmol na na to. Kaya lang. Nakalimutan ko kasing sa totoo lang po, nakalimutan ko siyang kagabi. Magdamag na bukas yung camera.
Babalik ko lang po yung mukha ko, ha. Ayan. Maraming salamat po sa pagtiyatiyaga. Okay. It hurts a lot. Talagang gano'n, eh. Ganyan na po ang pananaw sa kanila ng mga artista natin na yung mga taxes po natin ay ninanakaw lang nitong mga walang hiya sa gobyerno, hindi na po marunong mahiya. Punta na po tayo rito sa susunod na tatalakayin natin. Sana po lahat ng mga artista wag nang pumayag, no? Ito po ay sinabi naman po na pag-uusapan na rin lang natin si Martires. Ito po ang pinahayag nito ni Auntie Claire, no? Dito po sa Batas PH. Sabi po ni Auntie Claire, natulog si Martires. Palace Press Officer Attorney Claire Castro questioned the timeline of the deceased. Timeline? Nagiging Erwin Tul. Timeline of the decision of retired Ombudsman Samuel Martires that voided the dismissal order against Senator Joel Villanueva. In a televised interview, Castro cited records noting that if Villanueva's motion for reconsideration was indeed filed in 2016, it should not have been taken until 2019 or 2 years for it to be resolved by Ombudsman Martires. Ayan po, ang sinasabi po ni Martires, ni Auntie Claire, dapat daw hindi umabot yung pagpapasya ni Martires ng 2 taon. Hindi, no? Antindi mo, parang hindi ka abogado, Mabilis ba yung mga korte? Auntie Claire? Gusto mo lahat mabibilis? O, sige, mamaya. Tuloy muna natin. Ayon pa po kay... ano yung binabasa ko? Ayon pa po kay Auntie Claire, 3 years later, Martires, who succeeded Morales, granted Villanueva's motion for reconsideration and reversed the ruling. Current Ombudsman Jesus Crespin Beltran Remulla has described the reversal as surprise and a secret decision. Alam po ninyo? No? Ito po ang mismong sinabi ni Claire Castro. Ibig sabihin, kung 2016 na file yung motion for reconsideration, almost 3 years, tsaka pala nagkaroon ng desisyon si Ombudsman Samuel Martires, natulog. At mukhang hindi alam ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, never siya nagkaroon ng ideya na reverse yun. Ang daming no? Ang daming yung usap tungkol po dyan. Ang tanong, illegal po ba yung ginawang reverse? Reversal ni Martires. Kasi pinaliwanag na po ilang beses ni Martires kaya niya dinismiss. Dahil sa tingin niya, peke yung pirma. Hindi naman po pirma daw yun ni Joel Villanueva. Kaya niya ni-reverse. Ngayon, sa usapin po ng halos 3 taon, Auntie Claire, nabalitaan namin na na-dismiss ng Sandigan Bayan yung pong kaso ni Enrile ay na-dismiss ng Sandigan Bayan. Tanong lang, Auntie Claire, gaano katagal na ba yung anong taon pa ba yan? Ang alam natin, panahon pa ni Gloria Macapagal, di ba? Panahon pa ni Gloria Macapagal yung kay Enrile, ngayon lang napagpasyan. Ibig sabihin ba, Auntie Claire, sa ganyang sitwasyon, yung Sandigan Bayan,
tinulugan din ng ilang taon. Yun yung description mo eh. Ayon sa'yo, siguro ang gusto ni Auntie Claire, pagdating kay Martires, pasya agad. Paano yung kay Enrile? Panahon pa ni Gloria, hindi ako nagkakamali. Panahon pa ni Gloria yan di ba? Tama ba? Oh. Tapos sasabihin mo, bakit hindi mo masabi na tinulugan? Ang dami pong mga pagpapasya na ngayon lang po, ibig sabihin tinulugan ng tawag dyan. Eto pa. Huwag na tayong lumayo sa amo mo, Auntie Claire. Kung amo mo, 3 taon na o mahigit 3 taon na, mag-aapat na taon ng presidente. Mag-aapat na taon ng presidente yung amo mo, ngayon lang niya natuklasan na may malaking nakawan sa flood control. Ngayon lang, nung 3 taon niya, ngayon lang siya nagsabi, panahon pa ni Noynoy, panahon daw ni Noynoy. Ibig mong sabihin, kay BBM, 3 taon na muna siya bago niya natuklasan na may nakawan dyan sa flood control. In fact, pinagmamalaki niya pa yan sa isang zona eh. Diba? Yung hindi niya na maipagmalaki, binanatan na. Ano ibig sabihin? Tulog yung amo mo ng 3 taon. Ngayon lang nakakakita yung amo mo. Kaya ibabalik namin sa iyo yung daldal ng bunganga mo, Auntie Claire. Ibabalik namin sa iyo. Kung sa tingin mo tinulugan ni Martires, ang daming kaso Napakaraming kaso niyan ng ombudsman. Kung sa tingin mo ang tawag diyan ay tinulugan ni Martires, ano naman sa tingin mo tawag doon sa amo mong si Bongbong Marcos na ngayon lang natuklasan yung pagnanakaw, yung mga flood control project na ghost flood control project at yung mga nadudurog sa kanyang mga kamay na semento, ngayon niya lang natuklasan. Ano naman tawag doon? Tulog? O inutil? Walang silbi yung amo mo? Hindi nakikita yung corruption sa gobyerno? Mas malala yun. Kasi kay Martires, isa lang naman po yung napahiya kay Martires. Isa lang naman po yung naapektuhan. Si Boying lang po. Napahiya dahil in-announce niya na gusto niyang sulatan si Senate President Tito Soto dahil gusto niyang ipatupad yung dismissal ni Joel Villanueva, only to find out na matagal na pala na pagpasyahan ni Martires yan, na-reverse niya na yung pag-uutos na i-dismiss, absuelto na si Joel Villanueva. Isa lang ang naapektuhan nun eh. Isa lang yung naapektuhan. Pero kung maka-atake kayo, ang naapektuhan lang po niyan, si Ombudsman Remulla lang. Dahil napahiya po siya sa kanyang pronouncement doon sa interview kay Karen Davila. Isa lang ang naapektuhan. Etong pagnanakaw ng mga kontraktor, politiko, taga-DPWH, mga tauhan ng gobyerno, mga congressman at senador, etong pagnanakaw nila sa flood control, sangkatutak ang naapektuhan. Kung susukatin mo pa talaga, maski pa yung nasawing buhay dahil dyan. Kaya mas dapat sabihin na natulog ng 3 taon si BBM, hindi niya inaksyonan. Yun ang sa tingin natin walang kapatawaran.
O ngayon nga, ngayon na lang, wag na yung nakaraan 3 taon ha. Yung ngayon na lang. Buhat nung in-announce niya. Ang tanong ko lang, Ante Claire, meron na ba napakulong? Buhat nung in-announce niya nung July. Alam, dali lang naman po magpakulong ng no? Kung magtatrabaho lang talaga, di ba? Kaso ang inuuna yung pagtatakip Imbis na pagtrabahuin yung mga tauhan, NBI, Ombudsman, DOJ, Senado at Kongreso, imbis na magtulong-tulong para malaman kung sino may mga kasalanan, ang ginawa, nagtayo ng ICI, no? Tinigil yung investigasyon sa Senado, tinigil yung investigasyon sa House of Representatives. Tapos kung makasita kayo kay Martires, parang ang laki-laki ng kasalanan. Ang may kasalanan yung hindi inalam. Sabi nga ni Martires yan kasi, ganyan na mahihita natin kung ang nilagay dyan ay politiko. Bakit? Araw-araw presko ng ginagawa. Ito po, ang sinabi naman ng ating napakahusay na Pangulo. Hindi ko makalimutan ang mga sinabi ng aking mga ninuno na naayusin mo ang healthcare system. Hindi ko po alam kung ano po ibig sabihin na nakausap ni... Palala na po to Akala ko nagbibiro lang po nung una na kumukuha siya ng payo mula po sa kanyang yumaong ama at sa mga cabinet official na yumao na rin. No? Akala ko nagbibiro lang to si BBM. Ngayon po, hindi ko makalimutan ang sinabi ng aking mga ninuno na ayusin mo ang healthcare system. Mga ninuno na. Hanggang saan po yung mga ninuno na yan? Alam nyo po, pag pumapasok po sa isip ko yung mga ninuno, nag-aral naman tayo ng mga high school, ng history. Ang unang pumapasok sa akin pag sinabi mga ninuno, mga nakabahag pa Siguro pinakamaagang matatawag nating mga ninuno yung panahon nila Lapu-Lapu Imagine ninyo, yung mga ninuno niya, nakaidara ni Lapu-Lapu ng kinakausap. Ninuno na nagsasabi sa kanya na ayusin daw yung healthcare. Aknang tinapay Ang galing talaga ng presidente na to. Mahusay. Eto naman po si Ombudsman Remulla. Ombudsman Remulla to reinvestigate drug war deaths under Duterte. Alam mo, Ombudsman Remulla, nakakulong na po yung gusto mong imbestigahan Yan po sa lintik na war on drugs. No? Si Tatay Digong po, nakakulong na. Ang dami po nating problema. Dito po, galit po yung mga tao. Ano po kinagagalit ng mga tao? War on drugs pa rin ba ni Duterte kinagagalit? Galit po yung mga tao sa ninanakaw ninyong pera dito po sa mga flood control projects. Ayan, kasasabi lang ni Trillo na may nanakawin na naman kayo. Doon po galit ang mga tao ngayon. Si Tatay Digong po, nakakulong na. Dapat sa kakaunti, limited resources ng ating pamahalaan. Sabi kayo ng sabi na matatagalan. Paano hindi matatagalan? Kung ano-ano ang pinaprioritize mo. Newly installed Ombudsman Jesus Crispin Remulla said his office will launch reinvestigation into the war on drugs cases under
International Criminal Court suspect and former President Rodrigo Duterte. Akalain nyo yun? Uunahin nyo na naman yung mga yan. Wala pa po kayong napapakulong dito po sa mga magnanakaw ng trilyon na piso. Ang sakit na po ng ulo ng ICI. Na-realize nila kung gaano kalaki tong inuunan nyo pa yung nakakulong eh. Pag napatunayan nyo po may kasalanan si Tatay Digong, hindi po pamimiloso po. Ano po gagawin nyo? Ipapakulong nyo sa kulungan? Ipapahuli po ninyo sa kulungan? Bakit hindi nyo po unahin itong gustong ipauna sa inyo ng mga tao, yung clamor po ng mga tao, yung gusto ng mga tao? Umaksyon kayo rito. Dahil galit na yung mga artista, galit na yung mga... Inuna ko na yung mga artista kasi very vocal na sila ngayon eh. Galit na po yung mamamayang Pilipino. Uunahin nyo na naman si Duterte. Maliban na lang kung kaya ka mag-iimbestiga dahil na-realize ninyo na mahina yung kaso na isinampa ninyo, walang ebidensya gaanong nakalap ang ICC. Kasi wala po akong makitang ibang purpose. Bakit po kayo mag-iimbestiga? Dahil hindi na-dismiss yung kaso ni Tatay Digong, ibig sabihin tuloy yung kaso ni Tatay Digong, pero maaring ma-dismiss kung walang matatag na ebidensya, ikaw na ngayon mag-iimbestiga para ibigay sa ICC? Hindi. Ang sipag mo naman. Paano na yung flood control? Na sana tinututukan ng gobyerno. Okay. Ito pa po ang sinabi ni Auntie Claire. Iniutos na po ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at gagawin yung catch-up plan. Ang gandang pakinggan, di ba? Iniutos na po ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classroom. Agaran? Alam mo ba kung ilang taon na nanunungkulan yung amo mo? Agaran pa rin ba yan? Alam mo, si BBM tumutugon lang sa, alam mo yun, yung tumutugon lang sa salita kung may mainit na issue. Mainit na issue po ngayon dahil natuklasan na 22 lang. Gobyerno ni BBM yan nagpatayo ng 22 classroom. Alam mo, mga ganyang salitaan, Mr. President at Auntie Claire, pwede po yan kung kauupo nyo lang. Iniutos na ng Pangulo ang agarang matugunan. Mag-aapat na taon ka ng presidente. Inutos mo ngayon pa lang. Di ko na maintindihan kung ano ang tawag sa inyo, Mr. President. Tama ba yun? 4 na taong ka ng presidente, ngayon ka lang mag-uutos na agaran tugunan? Hindi na agaran yan. Yan yung mga tinulugan mong problema. Hindi na po agaran yan. Hindi, yung utos na yan, nagre-react lang si BBM sa negative na mga balita. Hindi po talaga siya. Ang ibig sabihin po niyan, kung 22 lang po ang nayari yung classroom ng 1 taon, grabe pong kapabayaan yan. Nangangailangan ng classroom ang ating mga estudyante. Tapos, iniutos na po ang agaran. Agaran pa ba yan? 4 na taon ka na, mag-4 na taon ka ng presidente, 22 classroom lang na pagawa mo, tapos iuutos mo ng agaran, patapos na yung termino mo, agaran ba tawag dyan? Kaya kita nyo po, alam nyo na kung sino yung problema eh. Hindi na po obra na, mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Walang katapos ang pag-imbestiga. Tama po yun.
Tama ba yun, Badong, na sinasabi nila na matagalan? Opo. Pero yun yung panahon pa ni Noynoy yung kaso nila in railing. Ngayon lang nagkaroon ng final decision. Hindi pa nga final yan eh. Kung na-convict pa si Enrile, i-aapila pa yan. Oh. Talagang matagal po sa proseso ng kasuhan. Napakatagal po. Kaya nga dapat hindi na umabot doon. Dapat bilang gobyerno, dapat hindi mo inaalaw na magkaroon ng ganyang kalawak na nakawan. Kasi kung ang solusyon mo sa nakawan ng 3 taon, sa termino mo, ninakawan tayo ng 3 taon at ihahablan mo lang yung mga magnanakaw, 2 pangulo na po ang makakalipas bago yan mahatulan. Ubos na yung yaman natin. Buti sana kung kaya niyong pigilan. 2026, ano sabi ni Boy Tokes Dizon sa isa sa kanyang sangkatutak na press conference? Wala na akong magagawa. Kasi na-draft na raw yung 2026 NEP. Wala ka nang magagawa. Mag-resign ka kung wala kang magawa. Ang ibig niya sabihin, tapos na yung NEP. Hindi mo na pwedeng baguhin. Kahit alam mo na may mga karga na. Kahit alam mo na may mga patong na dyan yung mga magnanakaw. Kahit alam mo na may budget na sa DPWH na nanakawin. Wala ka pa rin magagawa, Dizon. Tama yan. Si Inday Sara, alam mo, nung natuklasan niya na meron siyang hindi pwedeng galawin sa budget ng DepEd. Meron siyang mga bagay na manunood lang siya. Hindi niya pwedeng galawin kahit siya yung sekretary. Alam mo kung ano ginawa niya, Dizon? Ni Inday Sara? Nag-resign as DepEd secretary. Bakit? Kasi wala siyang magawa. Kontrolado ron ni Martin at saka ni Saldi ko yung budget na dinagdag sa DepEd eh. Wala siyang kinalaman. Oh. Bakit pa ako narito? Sabi ni Inday Sara. In-expose niya na lang sila Martin pero nag-resign siya. Ikaw, kailan ka magre-resign dahil inutil ka? Inutil na po ang tawag doon once na hinawakan mo yung isang departamento. Ikaw na nga yung nagtatanggol ng ng budget mo tapos sasabihin mo wala kang magawa. Kalokohan yan. Tapos na po, si Enrile po, hindi na po yan kinakailangang patawarin kasi acquitted na. Wala na pong pagkakasala. Napawalang sala na po. Okay. Punta na po tayo rito. Alam po ninyo, ilang araw na po to si Pulong Duterte. Nasagot dito. Okay po yan. Dati si BP Sara lang tsaka si Tatay Digong yung ganyang kabilis sumagot. Ngayon si Pulong Duterte. Tinawag niya pong Chihuahua itong si Tariela. Alam niyo yung Chihuahua? Yung aso. Aso ka raw, Tariela. Ito po ay tugon ni Pulong kasi ang sabi nga ni Pulong dito kay Chihuahua, ito po ang sinabi ni I confronted Bronner. Kinumpronta ko po si Bronner. It was the Chihuahua who barked. Kinahulan po ako ng Chihuahua. Yan po ang pahayag ni Pulong Duterte dito kay J. Tariela. Ayon pa po kay Pulong Duterte, J. Tariela, a discharged PMA cadet, allegedly for cheating, now trying to climb ranks by licking boots, attacking those against the Bangag administration. Mahilig pa magkaso yan ng mga vlogger si Tariela.
Duterte said that Tariela, o yan, ikaw daw ay isang discharged PMA cadet, Tariela. Ngayon, para ka makaakyat sa ranggo, ay wala ka nang ginawa kundi magsipsip at umatake sa mga umaatake laban sa bangag administration. Stop using Coast Guard to chase your personal ambition. Correct. No? Kung gusto mong may personal na ambition ka, huwag mong gamitin yung Coast Guard. Okay, nag-ugat po tong banat ni Tariela. Yung sinabihan po ni Pulong na huwag pagamit tong si Bronner sa CIA. Kasi ito si Bronner, sa kanya naman bibig galing yung US missile daw na dinala nila rito sa Pilipinas ay pwedeng makarating o aabot sa mainland China. Siyempre, bilang isang mamamayang Pilipino at bilang isang congressman at bilang anak ng dating Pangulo, pumalagto si Pulong, di ba? Mag-ingat kayo dahil yung China, alam mo Tariela, hindi natin kalaban, kaaway ang China. Dinideklara yung gera na yan. Kung hindi natin kalaban ng China, officially, kaibigan natin ng China. Kaya dapat wag po tayong basta-basta, no? Yun yung sinasabi yun po yung sinasabi ni Pulong Duterte. Wag kayong basta-basta na gagamit, mag-ingat kayo lalo na kung hindi naman kayo mga taga DFA. Diplomasya. Diplomasya lang po. Wag po kayo masyadong ngayon sasabihin, mali ng pag-intindi, tapos sasabihin na naman na pinagtatanggol ni Pulong ang China. Bakit po ba kaano-ano po ba natin ng China in the first place? Pag may ginawa po China, kondinahin natin. Nung panahon po ni Tatay Digong, marami rin po tayong complaint sa China. Pero never po na parang ang turing na natin sa kanila ay mga kaaway. Hindi po natin tinuring na kaaway yung China at hindi dapat ituring na kaaway. Parang pinatatanggap nyo na sa Pilipino na kaaway natin ng China. China, USA, Russia, Vietnam, Korea, lahat po yan. North Korea lang ang hindi natin kabati. Lahat po yan kaibigan natin officially. India. Okay. At kaya kasi nabiyan ng Chihuahua, Tariela, dahil mukha kang aso. Joke lang. Kaya ka tinawag na Chihuahua dahil aso ka. Joke din. Kaya ka tinawag talagang Chihuahua. Alam mo, Tariela, kaya ka tinawag na Chihuahua. Tignan mo, tumingin ka raw sa salamin. Marirealize mo kung bakit ka tinawag na Chihuahua. Hindi po nakukuha ang respeto. Okay. If you want respect, dagdag pa ni Congressman Pulong. If you want respect, earn it first, not by barking. Kung gusto mong irespeto ka, kinakailangan pong ma-earn mo to, hindi po sa pamamagitan ng pagkahol-kahol. Not by brown nosing. Ang lalim nun. Napatingin tuloy ako sa Google. Nag-Google tuloy ako kung ano meaning ng
brown nosing. Ang kahulugan pala ng brown nosing ay to try too hard to please someone. Sa madaling salita, pagsisipsip. O hindi ka makakakuha ng respeto sa sobra-sobra mong pagsisipsip. Ha? Tariela. Yan ang sinasabi sa'yo ni Pulong Duterte. Not by dragging your institution into your insecurity. Hindi dadalin mo yung buong institusyon ng Coast Guard, Philippine Coast Guard, sa iyong inseguridad. Bakit ba nasabing insecure itong si Tariela? Kasi tuwing tumitingin si Tariela sa salamin, ay bumabalik ang kanyang mga insecurity, mga inseguridad. Kaya ka tinawag na chihuahua kasi mukha kang aso. Aso ka. Tumingin ka sa salamin. Joke lang. Pikon pa naman yan. Ang dami na kinasuhan na vlogger niyan eh. Tuloy natin yung sinasabi ni Pulong. Honor is earned and you've earned none. Wala kang honor. My statement was plain and simple. Even those not in the Coast Guard could understand. My statement was never about China or any nation, but one that is born out of concern to for Filipino lives. Kasi ang binibintang sa kanya ni Tariela, no? Masyadong paranoid si Duterte at siya po ay pro-China. Ito ang sinabi ni Tariela. Your insinuation of CIA puppetry, that is not patriotism. That is deflection bordering on conspiratorial. If anyone is gambling with Filipino lives, it is those who pretend these threats are imaginary while causing up to Beijing. Diba? Yan yung sinasabi lagi nito, pro-China, pro-China. Your rhetoric is not about peace. It is an obvious defense of China, echoing the very regime that views our exclusive economic zone as its backyard. Yan po ang sinabi ni Tariela. Alam mo, Tariela, hindi nyo naman mabubola yung mga Pilipino eh. Yan pong pinagtatalunan, claimant tayo dyan. Claimant din po yung China. No? Ang problema lang sa atin, hindi natin kiniklaim yung mga gusto nating i-claim. Yung China, pinangangatawanan nila. Amin yan. So nagtayo sila ng mga structure. Ngayon, military base na yung mga inangkin nila. Tayo, kalayaan pa rin. Ang naokupyan natin, kalayaan pa rin. 1970s. Kung tutusin, nauna pa tayo dyan mag-occupy sa mga bansa na yan eh. Tayo rin na may kasalanan eh. Panay tayo, amin yan, amin yan. Nagtatayo na yung Vietnam, nagtatayo na yung Indonesia, nagtatayo na ng mga infrastruktura. Tayo, hindi tayo nagtatayo. Mas gusto kasi natin na magsampa ng reklamo sa mga korte. Mahilig tayo sa korte. Alam nyo po, kung korte lang po ang pinagbabatayan ng history, pag pinag-usapan po ang teritoryo, wala pong korte-korte dyan. No? Sa history po ng mundo, uso po ang sakupan. Meron na ba kayo nakita na yung mga Mongolian oy, bityo kami nilulusob. Ididemanda namin kayo. O kaya yung Roman Empire, may narinig ka bang bansa na ididemanda namin kayo? O kaya yung Spain,
Napakarami nila nasakop. May narinig ba kayo? Ididemanda namin kayo. Sa usapin ng teritoryo, ipagtanggol mo yung teritoryo mo, hindi yung ididemanda. Papauto kasi kayo demanda-demanda eh. Badong, yung mga sinasabi mo naman, hindi pa uso mga korte. Roman Empire, Spanish Empire, Mongolian Empire. Hindi pa uso mga korte nun. Wala pang mga international court. Ganun ba? O sige, eto. Alam nyo ba yung Russian-Ukraine war? Nilusob ng Russia yung Ukraine. Narinig nyo ba nagdemanda yung Ukraine? Totoong lusoban yan. Anong ginawa ng Ukraine? Pinagtanggol nila. Lumaban sila sa Russia. Hanggang ngayon may gera yung Russia at Ukraine. Narinig nyo ba na nagsampa ng kaso yung Ukraine sa Russia? Yan, totoong nilusob yan. Kanila yun. Alam natin na sa Ukraine yan, nilusob na Russia. Pero hindi nagdemanda yung Ukraine. Pag-usapin ng teritoryo ang pinag-uusapan, ipagtatanggol mo. Kaya nga tayo may mga armed forces eh. Panay kayo dakdak ng, ito. US naman palang mga gusto nyong makipaglaban sa atin. Bombahan pala ng tubig, ayaw na natin lumaban eh. Lahat ng bansa, Vietnam, nakikipagbombahan ng tubig sa China. Indonesia, nakikipagbombahan ng tubig sa China. Yung India, nakikipagpaluan. Paluan lang po eh. China versus India, meron silang land, meron po silang, yung teritoryo po nila by land. May conflict. Nagpapaluan po yung sundalo nila kasi pag nagbarilan, gera na eh. Ayaw nila ng gera eh. Ayaw po nating nandigmaan. Kaya water cannon nga lang yung China dahil ayaw rin nila ng digmaan eh. Kaya ka ngayon tinawag na Chihuahua. Kala nyo hindi kayo papatulan lahat ni Paulo Duterte. Kakaiba na tong ginagawa ni Duterte ngayon, ni Paulo Duterte. Sabi pa ni Duterte, my statement was never about China or any nation but one that is born out of concern for Filipino lives, a matter which this government has failed miserably to protect both locally and internationally. Statements which provoke rather than avoid military confrontation is never a good idea, especially if a nation cannot afford one. Correct. Di naman natin kayang makipaggera sa US, sa China, at sa mga kapitbahay natin. Wala tayong kakayahan. Ayaw natin makipagdigmaan tayo. Kaya wag tayong magmatapang na missile po. Very sensitive po yun. Hindi nyo po pwedeng sabihin na maling interpretasyon. Pag sinabi mo na yung missile na US na dinala rito, aabot sa China, isa lang ibig sabihin nun. Yan lang po ang ating topic.